Magandang araw po sa inyo. Ang ating reading is more on guidance for second quarter ng taong 2025 at isang angel card kung saan naibigay niya na sa iyo yung ganong klaseng pakaramdam, kaya magpapasalamat ka na. So, ang ating ngayon is ang mga fire sign, which is ang Aries, Leo, and Sagittarius. So, sila yung mga sila yung mga sign kung saan very passionate sila. And they have this strong emotion talaga on taking risk. Basta alam nila makakatulong sa kanila, go sila kahit ano pa yan, susuugin nila talaga. So, sila yung mga ganung sign na hindi natatakot. Yung ibang tao is nag-aalangan, sila yung laging sumusubok. So, sila lagi yung susubok ng mga bagong bagay at kung ano-ano pa man. So, hanggang second quarter ngayon, mga fire sign. Ang buhay sa iyo ngayong second quarter ngayong 2025 is ayaw maging unfair ng pagkakataon sa iyo. So, everything na mo ngayon is fair. Kailangan maging fair sa iyo at ibibigay na nasa taas sa iyo pagiging fair judgment kaya. Okay. Ooh. So, ngayong second quarter nito, para sa mga fire sign. So, you will be cared and you will be given a chance to choose and you're taking risk. Taking risk pa rin. So, hindi, ngayong second quarter, mga fire sign, yung inahangad mo na pagkaintindi sa'yo ng ibang tao, pangunawa, o yung inahanap mo tiwala sa iyo at pag-aalaga sa iyo more on your emotional and your health is matatanggap mo ngayong second quarter ng 2025, which is yung April, May, June. And bibigyan ka ng chance for you to choose an opportunity or choose your path kung saan doon ka naka-level. So mag-start na rin siya from April, ngayong buwan na to, at yung taking risk mo about your finances, yung binabanggit din kanina, and isi-showcase mo siya ngayong second quarter. So, in your, pagdating sa relationship mo sa ibang tao or with your partner is about balance, yung nakikita ko about balance. So, kung ano man siguro yung relationship mo ngayon, siguro kailangan balance lang emotion mo. Yung wag ka masyado magiging judgmental sa ibang tao and then hindi rin sila magiging ganun sa'yo. And per judgment lang. Balance in a way na na yung emotion mo na hindi ka kagad nagja-jump into conclusion. So, iniisip mo pa rin yung mga, sorry sa ingay. So, yun. Kakaroon lang ng konting distraction. So, yun nga, about your relationship with others. So, pakinggan mo lang lagi every side of the stories para at least hindi ka nagkakaroon ng judgment sa ibang tao kung saan masabi nila na bias ka. So, kung sa relationship po naman with your partner or kung you're married ngayon, mas maganda sigurong pinakikinggan mo lagi ngayon ang partner mo. And then sasabihin mo rin kung ano yung dapat na niyang malaman para at least mas magkakaintindihan kayo ng ganun. And about naman sa sa your finances ngayong second quarter, siguro mag-seek ka lang ng long-term goal mo ngayon for your finances. Kung sa trabaho yun, so magtiyaga ka lang sa trabaho mo ngayon. Huwag mo nang isipin na kaya maghanap kaya ako ng ibang trabaho or mas okay ata dun sa trabaho ni ganito na sinasabi sa akin. Ngayon kung nandun ka na sa point na yung trabaho na nandito ka na, nagtatrabaho ka na. Ngayon sa at the moment, in this present, is mo na yung sarili mo na mag-set ka na ng long-term goal diyan kung saan ka ngayon.
At huwag ka na muna mag-isip ng mga ibang bagay. Kung magtatagal ka dyan ng 1 taon, 2 taon, then isipin mo rin yung sarili mo ng ganun ka, huwag ka na munang mag-isip na ibang bagay na mag-jump ka doon sa ibang Siguro sinasabi kong taking risk dito kanina about your finances, siguro ito yung magpapadagdag sa'yo na isang klase ng business kung saan long term din siya. Iniisip mo na magbibigay sa'yo ng long term din bukod dun sa trabaho na meron ka ngayon. So kung wala ka mang trabaho at into business ka, siguro yung taking risk na yun is long term din siya na nakikita mo na siya. So ngayong second quarter na yun, nandun ka sa point na more on the long term ka talaga, na hindi lang siya panandali ang kaperahan, kung hindi talaga magbibigay sa'yo ng long term na magiging secured ka about your finances this 2025 until sa mga susunod pang taon, dahil gusto mo na nga yung ganon. And kung halimbawa estudyante ka naman ngayon dahil matatapos na yung ang schooling, so nag-iisip ka na siguro na makahanap or mahanap mo na kung anong gusto mong gawing kurso. Ang ma-advise ko lang siguro sa iyo, more on entrepreneur, ganyan, marketing, ganon, more on ganon. Ngayon kung ka naman, gusto mong i-achieve pa yung yung mga hobby mo, kasi more on athletic ka na athletic ka na tao. So kung ano nang pinsaan mo na sports, definitely pagpatuloy mo lang din siya, kasi magbibigay din sa'yo ng magandang positive mo outlook towards life, dahil yung pagiging competitive mo, doon mo siya idadaan at hindi sa ibang bagay. So ang pagiging competitive mo doon na lang sa sports. Pagdating sa buhay, balance lang. Huwag masyadong basta isipin mo lang na ito yung makakabuti sa'yo, and then yun na yung pinaka parang taking risk mo, diba? So definitely mararamdaman mo na ngayong second quarter, mga fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ito mararamdaman mo ng second quarter ito Move your body, sabi niya. Thank you, Angel, for motivating me to move my body and energy. So ngayong second quarter, definitely kung to sports ka talaga or more on active ka about your wholeness mo, diba? Siyempre ang iyong katawan, kapag okay yan, pating utak mo at yung mindset mo talaga magiging okay. So maramdaman mo ngayong second quarter na okay, nagagawa ko na yung mga bagay hindi ko nagagawa dati. Ngayon, tamad na tamad akong mag-exercise. Ngayon, nakapag-exercise na ako, meron na akong goal na sinusundan, whatsoever na ganyan. So, ngayong second quarter na to, para sa mga fire sign, nandun ka sa point na minumove mo na yung sarili mo, or ikaw mismo, nililift mo na yung, at mas ini-embrace mo na yung pagbabago, pagmamahal mo sa sarili mo, at mas nagpapasalamat ka sa taas na syempre nabubuhay ka. Importante yan dahil kailangan ka ng mga taong nakapaligid sa'yo, at maraming susuporta sa'yo ngayong second quarter, pero mas overall pa rin syempre yung sarili mo na i-motivate mo lagi. I-motivate mo kung gusto mo ng motivational video, makinig ka lang, manood ka lang, maglagay ka ng mga apps kung saan ina-uplift lagi ka everyday. Pagkagising mo, may magsasabi sa'yo, okay, today is your day, mga ganon. So, yung mga magpapa-uplift sa'yo talaga ngayong second quarter, is umpisahan mo na siya ngayon. Kasi kapag nagawa mo na yung ganon, definitely magtutuloy-tuloy na yan until matapos ang taon na to. So, ang focus lang natin lang sa reading nito is yung second quarter. So, antayin natin yung third quarter pa kung mas na-achieve mo na yun at mas na-empower mo na yung sarili mo. And then, message mo na lang kami dito o ako, comment mo na lang kung ano man yung mga naging achievement mo ngayong second quarter. Then, yun, maraming salamat sa iyo and God bless.